Parating na sa bansa ang battery ng Indian-made BrahMos missiles. Isang taon ito matapos doon sa bansa ang unang battery nito, Abril noong nakaraang taon. BrahMos ay isang supersonic cruise missile na magkatuwang na binuo ng India at Russia. Alam mo, habang pinapakinggan ko to, hindi ko maiwasang mapaisip. Ito na talaga yung Pilipinas na matagal na nating inaasam. Hindi na lang nakatunganga habang nilalapastangan ang teritoryo, dumating na raw ang ikalawang battery ng BrahMos missiles. At sa totoo lang, parang ngayon lang ako nakaramdam ng konting kapanatagan. Hindi dahil gusto ko ng giyera, pero dahil gusto ko ng dignidad. Kilala ito bilang pinakamabilis at pinakamalakas na cruise missile sa mundo. May bilis itong 2.8 Mach o doble hanggang 3 beses ang bilis sa speed of sound at kayang marating ang target sa layong 290 hanggang 400 kilometers. Noong 2022, lumagda ang Pilipinas at India sa 18.9 billion pesos deal para sa 3 batteries ng BrahMos. Ayon sa US Marine Corps, ang BrahMos at Nemesis ng Estados Unidos ay mayroong pagkakahalintulad ang kakayahan. Gagamitin ito ng US Marine Corps sa nagpapatuloy na balikatan exercise. May mga nagsasabi na dapat pagkain na lang ang bilhin, hindi armas. Gets ko yon. Pero paano mo mapoprotektahan ang pagkain kung hindi mo maprotektahan ang lupa? Ang dagat, ang hangin, hindi natin hinihiling ang kaguluhan. Pero kung may ibang bansa na paulit-ulit tayong binabaliwala, kailan pa tayo kikilos? The Armed Forces of the Philippines has recently acquired the BrahMos Coastal Defense Cruise Missile System, and the Nemesis is a similar capability. So as we're working to ensure our interoperability, I think it's natural that we would bring a like capability to exercise alongside the Armed Forces of the Philippines. I agree because we are also looking at the capabilities that we do not have, we did not have before. So with the presence of the Nemesis, we are also intending to train that in conjunction with the BrahMos, with our BrahMos system. Tama lang na isabay natin ang training ng BrahMos at Nemesis. Sobrang halaga ng interoperability ngayon, lalo na't hindi mo alam kung sino ang susunod na tatawid sa linya. Nakakapanatag marinig na hindi na lang tayo umaasa, nakikipagsabayan na tayo. Ang tanong, kaya ba natin itong panindigan sa maikling panahon? Yung sinabi ni Secretary Teodoro? Samantala, sinabi naman ni Secretary Teodoro na ang pamahalaan ng China ang tunay na nagpapakita ng xenophobia at hindi ang Pilipinas. I will say without hesitation that they are the main cause of xenophobia. Plus, their Intelligence Act of 2017, which mandates every Chinese national to be an intelligence operative of the Ministry of State Security. Grabe, straight to the point. Ang China mismo ang nagpapalaganap ng xenophobia, hindi tayo. At totoo naman, kung may batas silang nagsasabing bawat mamamayan ay pwedeng gawing intelligence asset, sino ba talaga ang dapat pagdudahan? Hindi ito racism. This is national security. Sabi ng kalihim, ang pamahalaan mismo ng China ang may gawa nito at kaya ang resulta nito ang kawalan ng tiwala ng tao sa mga Chinese na hindi naman dapat aniya mangyari. Nag-ugat ito sa paratang ng China na nagpapalaganap ang Pilipinas ng anti-China sentiment dahil sa mga pambabatikos ng Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. I think there is, if ever there is xenophobia, gawa ng overreach ng Chinese Communist Party at Xi Jinping. Hindi lamang sa buong mundo, kung hindi taong bayan nila mismo. Kaya ito ay nagiging resulta nito ang pagwawala ng tiwala ng tao sa common Chinese person na hindi naman dapat. At kung may hindi dapat masisi dito, yun ay yung karaniwang Chinese citizen. Hindi sila ang kaaway, pero hindi natin pwedeng ipikit ang mata kung mismong sistema nila ang gumagawa ng dahilan para mawalan ng tiwala ang mundo. Sa totoo lang, hindi lang Pilipinas ang may ganitong nararamdaman.
Nag-courtesy visit at nagkaroon ng pagkikipagpulong si Indonesian Defense Minister Shaferi Shamshadi kay Secretary Teodoro. Kasama nito ang commander ng Indonesian National Armed Forces na si General Agus Sofianto. Ilan sa kanilang napag-usapan ang pagpapatibay ng depensa ng dalawang bansa, ASEAN Solidarity, Trilateral Agreement kasama ang Malaysia at Disaster Response. Pinagtibay namin ang paglalalim ng kooperasyon ng Defense Department at ang ating sandatahang lakas. Lalo-lalo na sa Defense Industry Cooperation, sa ASEAN Solidarity, at pangatlo sa trilateral arrangement natin ng Malaysia sa ating southern boundary. At pang-apat, pinaka-importante dahil halos pareho ang mga hamon na hinaharap natin sa climate change, joint climate change response and enhancement, katulad ng nung nangyari yung baha sa Bicol, nagpadala sila ng helicopter dito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yung pagpupulong ni na Secretary Teodoro at mga opisyal ng Indonesia, yun ang mga kilos na hindi masyadong nare-report pero sobrang importante. Hindi lang ito tungkol sa armas. Ito ay tungkol sa respeto, pagtutulungan at pag-establish ng mga relasyon na hindi reactive kundi proactive. At nung nabanggit nila yung climate cooperation, alam mo, natuwa ako. Ibig sabihin, hindi lang puro missile ang nasa isip nila. Naiintindihan nila na ang kalaban minsan ay hindi tao, kundi kalikasan. At kung totoo nga na tumulong ang Indonesia nung bumaha sa Bicol, ibang level yon. Ganitong mga kilos ang gusto kong makita. Minsan kasi parang nakakapagod na maging Pilipino. Lagi kang may takot, laging may pangamba, laging tinataboy. Pero sa mga ganitong balita, kahit papano, may konting pag-asa. Hindi dahil may armas na tayo, pero dahil may paninindigan na. At sana tuloy-tuloy na to. Inaasahan magiging bahagi rin ng Balikatan Exercises 2025 ang BrahMos missiles na nakatakdang dumating sa Pilipinas. Ang detalye sa balitang pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Mismong si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang nagkumpirma na parating sa Pilipinas ang panibagong delivery ng BrahMos missiles mula India. Sabi ng kalihim, inihahanda na ang paglalagyan ng mga karagdagang missile. Parating na ito at aming gagawin ang kailangan natin upang magamit ito ng tama. Ang naturang supersonic cruise missile ay may range na 290 hanggang 400 kilometers at maaaring ilunsad mula sa lupa, barko o submarine. Abril ng nakaraang taon nang dumating sa bansa ang unang batch ng BrahMos missiles, kung saan 3 batteries ang bibilhin ng gobyerno sa halagang 18.9 billion pesos sa ilalim na nilagdaang kasunduan ng India at Pilipinas noong 2022. Inaasahan namang magiging bahagi ang BrahMos missiles sa Balikatan Exercises 2025 kasama ang Nemesis missile system na ipinadala ng US sa Pilipinas. The Armed Forces of the Philippines has recently acquired the BrahMos Coastal Defense Cruise Missile System, and the Nemesis is a similar capability. So as we're working to ensure our interoperability, I think it's natural that we would bring a like capability to exercise alongside the Armed Forces of the Philippines. I agree because we are also looking at the capabilities that we do not have, we did not have before. So with the presence of the Nemesis, we are also intending to train that in conjunction with the BrahMos, with our BrahMos system. These are capabilities that will expand our reach beyond our territorial waters. Samantala, hindi ang Pilipinas, kundi ang gobyerno ng China ang dapat sisihin sa umano'y xenophobia ayon kay Teodoro. Sa harap na rin ito ng mga ginagawang pangharas sa mga barko ng China sa West Philippine Sea at patuloy nilang pag-alma sa mga ginagawang hakbang ng Pilipinas sa pagpapabuti ng ating depensa. Hindi dapat natin idamay ang taong bayan ng China dito sa ginagawa ng diktadorya ng Chinese Communist Party na nanira ng goodwill at anumang trust and confidence na dapat meron ang mga tao sa China dahil sa kanilang interes na manatili sa poder. Duda rin si Teodoro sa pagkakaresto sa 3 Pinoy sa China dahil sa umano'y pang-espiya noong nakaraang buwan.
Buwelta ni Teodoro, Anong capability natin at anong interest natin malaman kung ano nangyayari doon sa loob ng bansa nila? Ang interest natin, yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. At saka, sa katunayan, sa closed society na police state, pwede ba mag-espia isang tao? Paggising mo pa lang, alam na nila yung ginagawa mo. Sinong nasa may sentido komon nagagawa niyan? Wala. bumisita naman sa bansa si Indonesian Defense Minister Shafri Shamsuddin. Kabilang sa natalakay sa kanyang courtesy visit kay Teodoro ang pagpapalalim pa ng defense cooperation ng Pilipinas at Indonesia. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balita Pambansa.